Balik tayo sa usapin na kung saan bakit kami gumamit ng ganitong kalaking fascia bolt. So ito yung gamit namin, 2x10. Pero alam nyo po ba na kapag gumamit ka ng 1.5 neto, mas talo pa niya yung tibay neto. Na kahit sabihin natin na meron siyang kapit o kaya may ribs sa gitna o kaya pang patibay sa gitna, dahil dugtong nga yan, maraming disadvantages yung ganitong pamamaraan. So ito yung isang dahilan din namin kung ba't kami naglalagyan ng pipaylin sa dulo. It's either nakaganito o kaya naman nakatalikod. Pero mas matibay kasi pag ganito eh. Bagong araw tayo. So ito yung pag-uusapan natin sa ating YouTube channel syempre. At ano nga ba yung bentahe at ano nga ba yung kagandahan paggamit ng mas malaki fascia board na kung saan ito issue rin to sa ibang mga manggagawa at issue rin to sa mga sabihin na natin mga practices na usually ginagawa ng karamihan na minsan hindi natin kino-consider ang isang bagay na dapat i-consider. So kung mapapansin niyo, nagpo-full weld na lang ho kami tapos naglalagay ng fascia board. So malaking bagay po yan. Sige, magpalpalitada ta. Oo, magpalitada sir. Ano pa nanda nga eh? Kurang. Ay, ikaw nang da. Ito naman o awanda. So kaya papalitadahan lang naman na to. Ito kasi renovation kasi to. So ibig sabihin hindi na ho namin na mahabol yung talagang dapat nahabol na ito. Yung mga yan, yung poste doon. At yung ito kasi kailangan na namin sundan yung kung ano yung existing na column na meron dito dati. So kailangan yun po yung gagawin ng tropa ngayon. So ito kasi existing ng mga to, parang layo ng habol. Yan. Laki. Diba? So ito yung sinasabi ko na kailangan namin habulin. Yan. So dahil renovation nga kasi to, talagang yun po yung magiging labas po niyan. Kailangan habulin yung poste tsaka yung biga kasi malayo sa linya. Kumbaga yung nandun nakalubog, yung nandito naman nakalitaw. So yun yung mga ganon, mga senaryo na dapat natin consider pagdating sa renovation. Pinidjonel ngayon yung nagpalitada. Ado kayo magaling nagpalitada. So ito na rin yung papatiktikan ko to kasi may ilaw to, itong dalawang to. Okay. Then malalagyan yan ng canopy. Ito kasi yung existing na bigat eh. Hindi natin malagyan dati ng abang. So may paraan naman ako dyan. Ito malalagyan pa. So existing din to na bigat tong mga to. And so nakapaglinya na rin kami ng electrical. At para maisaayos na natin lahat, pwede na tayo mag-flooring dito pagkatapos lang yan. Kasi ginagamit pa tong tungtungan para sa taas. At dyan sa loob niya. So full weld lang naman. So dito naman sa loob ito pinapalitadahan na rin. Wala na yung column doon, no? Napakalaki, no? So yun na yung pinaalis ko or pinatapalan ko yan. Okay. At para mas maging maayos dito sa kwarto, patapusin lang natin to, tapos papaprayer ko na kaagad yung pintura. Parehas ng proseso dun sa kabilang proyekto natin. Si Orlando. Fascia board. Napakalaki ng fascia board, no? So balik tayo sa usapin na kung saan bakit kami gumamit ng ganitong kalaking fascia board. Pakita natin, no? Na kung saan, alam niyo po yun, yung bago ka mag-roofing, dapat alam mo na kung ano yung gagamitin mo. Sa akin, hindi lamang po based sa plano, kundi based sa experience na rin, no? So ito yung gamit namin, 2x10. Meron din 2x12 nito. Tawag natin dito C4 lins. Kung titingnan natin, napakalapad. So ang C4 lins kasi mga kumusta, ay maraming mga sukat po yan. Na kung saan ginagamit natin para sa pagbububong natin o
o kaya paglalagay ng mga roofing, no? So usually ang ginagamit namin para sa paglalatagan ng roof natin ay 2x3. So meron din tayong 2x4 na minsan ginagamit para dun sa paglalagay na rin ho ng paglalatagan ng bubong natin. Meron din tayong 2x6, meron din tayong 2x8, may 2x10 at saka 2x12. So ngayon mga kamusta, saan ba natin sila ginagamit? Meron kasi yung tinatawag na fascia board. Ito yun. Kung ano yung nakikita nyo dito sa may part na to, nung unang panahon ang ginagamit pa lang nila ay mga tabla. O kaya naman gumagamit sila ng yung hardiplex o kaya cement board o kaya FISM board na makapal, 12mm, 9mm, para at least matibay yung gilid ng ating yung trusses natin o kaya yung paglalagyan ng bubong natin, kung saan kailangan po yun para hindi mailipad, at protection na rin para dun sa bubong natin. Tapos yun na rin po yung pagkakapitan ng fascia cover at saka yung ating spandrel. So yan yung naitackle ko na rin sa mga natapos na videos natin. So ang C-filings kasi maraming mga sukat yan na kung saan ginagamit sa fascia board, no? So meron tayong tinatawag na fascia board na kung saan pinagpatong, na usually practices yan ng karamihan. Bakit nga ba practices? Maraming uri ng pag-install. Kagaya namin, bakit kami gumagamit ng ganyan? For many reasons and advantages. So yan po yung dahilan kung bakit ko siya ginagamit na buo. Kung i-compare natin dun sa practices na kung saan dalawang C-filings, tingin tayo ng maliit na C-filings para mas maintindihan ninyo. So meron kasi yung gumagamit ng 2x8 at saka 2x6 na C-filings, o kaya naman ginagamit nila 2x4 tapos 2x6 para mabuo yung 2x10. So eto kasi yung C-filings. Kunwari ito yung assume natin na ito ay isang 2x4, ito naman ay 2x6. So ang ginagawa nila ganito. So yan, nailatag doon sa gilid niya, buo yan, tapos pinapailalim itong mas malapad na C-filings. So ganyan ang sitwasyon. So kung iisipin natin matibay, kung talagang matibay yung pinag-uusapan natin, 'di ba? Tama naman ako, 'di ba? Matibay nga kasi nga meron siyang support sa middle. Okay naman, meron pa siyang kaakibat na lakas sa middle. So ngayon, isipin nating maigi. Ano nga ba yung disadvantage ng paggamit nito? So ipakita muna natin. Pinagdugtong compare sa buo. So assume natin na 2x4 yun, tapos 2x6 yung ginamit na isa. O kaya naman 2x3 plus 2x8. So usually yun yung mga ganun na ginagawa, ganung mga senaryo. So sa akin kasi usually hindi ako gumagamit ng ganitong pamamaraan. Yan. Alam mo kung bakit? Eto kasi ang bentahe neto, basta gumamit ka lang ng makapal. Ang kapal nito 1.5. Pares din naman yung kapal nito, pero usually yung iba ginagamit nila ay 1.2 to make sure na hindi naman masyadong mabigat sa bulsa. Pero alam nyo po ba na kapag gumamit ka ng 1.5 nito, mas talo pa niya yung tibay nito, na kahit sabihin natin na meron siyang kapit o kaya may ribs sa gitna o kaya pang patibay sa gitna, dahil dugtong nga yan, maraming disadvantages yung ganitong pamamaraan. So kung iisipin natin, ang disadvantage kasi nito, gagamit ka ng welding para ikapit mo yan. Tapos ang isa pa, usually kasi yung mga pinag-ispatan natin na yan dito, o kaya full weld mo dyan, full weld mo dito, full weld mo dito, at saka full weld mo dito. Ang nangyayari po nyan, yung welding o yung spot na pinagtamaan niya, doon nag-i-start yung kalawang, na kung saan hindi mo makikita dito sa part na to kasi nga buo na siya. So kung may kalawang yan, ibig sabihin pag nagsimula ang kalawang yan, magsisimula na rin yung pagkalat ng kalawang na yan, na kung saan yun na yung nagiging reason kung bakit nagtataka ka. Bakit dun sa may fascia cover ko may kalawang kaagad? Fully sealed naman siya, painted naman siya, covered naman siya ng pintura. So sealed naman siya ng pintura o kaya nalagyan ng silicone. Na usually pagka nakaka-adapt ng moisture kasi ang mga
mga irons natin o kaya ganito, kahit sabihin mong galvanized yan, yung ginamit mong welding hindi naman siya, o kaya sabihin mo kinakalawang siya, o di kakalawangin lahat yan. So yun yung disadvantage niyan. Ang isa pang disadvantage nito, takaw sa oras, magdudugtong ka pa, tapos gagamit ka pa ng kuryente para magdugtong. Ang isa pa, another labor pa yan. Kung minsan mo siyang inilagay, kasi ito dapat mo ilagay mo muna to, kasi i-align mo muna. Pag na-align mo, papatong mo ulit yan, magkakating ka na naman ng panibago. So maraming oras yung igugugol mo yan. Kung paano kung ganito na lang, isa na lang, di ba? Kasi parehas lang din naman ng konsepto na ito. Gumagamit ka rin naman ng rebars, o kaya naman deform bars, o kaya naman angle bar, para mas maging matibay yung gilid na ito, na kung saan yun yung ginagawa namin para kumapit. Kasi kung matibay naman to, makapal naman to, hindi ka maalangan talaga. Ang isa pa dyan, buo na siya, di ba? So yun ang isipin natin. Yun ang kagandahan ng paggamit ng mas malaking mga fascia board. So eto, iniiwasan natin dito yung kalawang, kasi ang gagawin na lang natin mas madali. Kasi eto, kahit nasabihin mo na pwede mo naman pinturahan, kasi alam ko sasagot niyo yan pwede mo siyang pinturahan dito sa labas, pero paano naman yung nasa loob? So, pag nakakuha ng moisture yon, yung nasa loob na yon, sigurado kalawang yan, di ba? So ganun lang naman yan. Kahit naman anong galvanized yan, pagka pinag-weldingan mo yan, yun yung napaka prone sa kalawang. Pagka dito naman, ang kakalawangin lang naman dito sa may part na to, pero may iwasan mo yung kalawang na yan, kasi pag pinagdugtong mo yung dalawang yan, kasi nasa kantuhan yan, so mawe-welding mo, mapra-primeran mo dito, mapra-primeran mo dito sa labas, kasi nga walang sagabal na dugtungan. So yun yung mga i-consider natin, mga kamusta, no? Na kung saan malaking bagay po yun, para kung sakali pag nagpakabit ka ng fascia cover, fascia board, alam mo na kung ano yung gagamitin mo. Kagaya na ito, kung kakayanin i-zoom natin, ayun, dugtong yan. So madali na lang, primeran mo lang yung nandito sa labas, primeran mo rin yung nasa loob. Tapos wala kang makikita na may dugtungan, na kung saan yun yung isang reason kung bakit kakalawangin yung ating mga fascia board. Okay, so isang bagay ito na ginagamit namin na makakatulong para sa inyo, na kung saan, bakit nga ba mas gusto kong gumamit ng buo kung i-compare ko dun sa mga practices na kung saan dalawang C-filings. Pero sabi ko nga, kanya-kanya tayo ng pamamaraan. Pero yun nga lang, kung balikan natin yung sinabi ko, makakapulot ka ng idea doon, kasi isang bagay yon para at least magamit mo sa paraan ng paglalagay ng fascia board mo. So silipin natin sa taas. So ito yung isang dahilan din namin kung ba't kami naglalagay ng C-filing sa dulo. It's either nakaganito o kaya naman nakatalikod, pero mas matibay kasi pag ganito no? Pag taklobin natin yan, ito naman madudukot naman dito, yan, may space naman dyan para mag-primer kung sakali, kasi ito hindi naman to nakadikit, kasi kailangan mong kunin yung hulog. So yun po yung isang rason din natin kung bakit nakatalikod yung dulo, no? So yung fascia board natin na yan, madali na lang, install mo lang siya dito, tapos lalagyan ng rebars o deform bars dyan, ganon din dito, tapos ang suporta, ganon lang kabilis, no? So kailangan lang natin kunin yung hulog niya, then yung paraan dire-diretso na. So ganon din naman yung nandun sa sulok-sulok nito, kaya dulo-dulo niya. So subukan natin umakyat para makita niyo. Yan, so ganito na lang yan. Ayan mapatong na lang siya dyan, tapos i-welding dito, lalagyan ng deform bars dito, then o kaya angle bar. So kuha na kaagad. So alignment, napaka-importante pagdating sa ganito. So ganito yung installation lang na yan. Tapos ito yung sinasabi ko, pag nagdugtong tayo, ito mawe-welding yan kung sakali, o kaya lalagyan ng primer. Tapos dito na lang din yung primeran. Tapos wala ka na iniisip na baka mamaya wala sa alignment, yan, napaka-basic na lang. Siyempre basic na lang yan sa mga tropa. Para sabihin nyo, basic yan, basic sa kanila. Unahan ko na kayo. Di ba? So yan, ayos na. Bali, ang gagawin na lang namin dito, full weld na lang ng mga, ayan, yung ating tinatawag na support o kaya clutch. So importante po yun.
Pagkatapos na ma-welding yan, ang ginagawa natin, pina-primeran natin. Kasi ang iniiwasan natin yung kalawang. So ito nga, ito yung isang kinontent ko nung last time. Actually hindi pa po siya totally naka-fix po yan. Kaya kung napapansin nyo, napanood nyo yun, yung so may nakaangat pa lang yung mga dowels dito. Kasi ito, nililinya pa lang namin. Okay, so ayan, na-primeran na ho. Lahat naman po yan pra-primeran. Kagaya na ito, ma-pra-primeran yan. Lahat yan. Okay, so full weld lang naman na yung ginagawa ng tropa dito. Tapos alignment ng fascia board natin. So makikita nyo na yung magiging outcome nito sa mga susunod na araw. Tingnan nyo na, napakaganda ng alignment. Ayos. So hopefully nakapulot tayo ng idea mga kumasta. Dito na tayo sa pinakadulo. Ayan yung part na to. Kung napapansin niyo yung pinaka ibaba doon, kasi ito yung C-foil lens natin dito nakaharap pataas. Kasi ito yung pinakamataas sa portion, ito yung harapan. Kung maalala nyo, dito tayo nag-vlog kanina, yung harapan na ito, dito siya, no? Usually kasi para at least yung clutch natin nasa likod, hindi po yung nasa harapan. Kasi kung isipin mo, kung nakaharap doon yung C-foil lens natin o kaya yung pinakasi niya nakaharap doon, so yung clutch mo nandito. So yung lakas niya wala na. Kumbaga hinihila niya na pag ganon. Kung tatangayin ng hangin niyan o kaya may hangin diyan, malamang sa malamang madali lang kapag ganon yung clutch mo nasa harapan. So yun po yung isang bagay po diyan. O kaya yung support natin usually nasa likod, kaya nga siya tinawag na support. Hindi ka po pwedeng maglagay ng support na kung saan siya yung ibubungad mo. Ang support usually nasa likod mo. Kaya nga tinatawag natin na kapag ka sa isang relasyon may suporta tayo, nasa likod lang natin siya. Ganun lang yun, no? So ang support kasi usually nasa likod, hindi po nasa harapan. Kaya nga po, kung ano yung pinakamataas na portion na kung saan possible doon manggagaling yung hangin, dapat yan, pag sasalubungin niya yan, sasalubong muna si C-foil lens bago yung suporta. So yun po yung ibig sabihin po niyan. Okay, so pagdating dito sa may pinakataas naman na, kung isipin natin, halos pare sila ng aspeto dun sa pinakadulo. So eto kasi kung sakali na nakatalikod, yan, nakatalikod ngayon ang tibay kasi niya nandito sa may part na to. Di po ba? Kasi ampaw dito walang laman dito Ngayon kung iisipin natin, kung yung ampaw na part ay nandito, so isipin mo na lang paano may ilalagay yung clutch. At ang isa pa, mas malapad, mas matibay. Mas maluwang, mas matibay. So ang ibig ko sabihin, kapag yan pinagdugtong mo, hindi yan dito yung lakas niya, kundi nandito sa likod at nandito sa harapan. Kasi eto buo. Kaya nga siya ganon yung pamamaraan namin ng paglalagay ng C-foil lens pagdating sa paglalagay ng bubungan, o kaya naman yung lagayan ng fascia board natin o kaya fascia cover natin. Okay? So hopefully naintindihan nyo sa may part na yun, no? At kung bakit nga tayo naglalagay ng support. O saan? Hindi po sa harapan kundi nasa likuran. Napakaganda, no? Ayan, pasintabi na lang ho, wala tayong harness, safety harness. So papanood nyo naman sa drone shot kung gaano siya kaganda. Ang daming ang nagsasabi, nag-appreciate, maganda daw. Pero hindi pa tapos dahil marami pa tayong gagawin dito. Okay, so abangan nyo na lang to. Itong full house renovation project. Kinaraw sa inyo lahat. Dreams take shape, we build it right. From walls to rooms, we bring your light.